pag-aaral at literatura ay pinipresenta ayon sa paksa. Ito man ay galing sa international o lokal na mga aklat, journal at artikulo. Kailangang magbigay ka bilang mananaliksik na maikling buod na iyong naisaliksik na literatura o pag-aaral na may kaugnay sa iyong paksa. May dalawang uri ng kaugnay na pag-aaral at literatura. Una, pambansa. Pambansa ay tumutukoy sa mga akdang literatura na mula sa loob ng isang bansa at kadalasang sinasalamin ang kultura, kasaysayan at karanasan ng mga mamamayan ng bansa na iyon. Pangalawa, pandaigdigan. Pandaigdigan ay tumutukoy sa mga akdang literatura na mayroong pandaigdigang sakop at nagmumula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Kadalasan ang mga akdang ito ay mayroong mga temang pang-universal na tumatago sa iba't ibang kultura at mito. Metodolohiya. Ito ang bahaging tumatalakay sa prosesong sinunod upang maisakatuparan ang pag-aaral. Mahalaga ito sapagkat tinitiyak nito ng angkop ang pamamaraang gagamitin sa uri ng isinasagawang pag-aaral. Garantiya ito sa integridad at kredibilidad ng mananaliksik. Totoo ng metodolohiya ang disenyo at paraang ginamit sa pananaliksik. Disenyo. Ito ang pangkalahatang sistema na sinunod sa pag-aaral upang matiyak na matugunan nito ang suliraning nilalayong malutas. May dalawang pangkalahatang uri ng disenyo. Una, kwalitatibo or qualitative. Pangalawa, kwantitatibo or quantitative. Kwalitatibo o qualitative. Ayon kay Newman, 1,978. Ayon sa kanya, ang kwalitatibo ang isang disenyo kapag inoobserbahan at sinusuri ng realidad sa layuning makabuo ng teoryang makapagpaliwanag sa realidad. Karaniwang nakapokus lamang ito sa iisang paksa, isang kaso, isang unit na pinag-aralan ng mga susi at pangatagalan. Quantitatibo o quantitative. Ito ang disenyo kapag may teorya o hypothesis na nabuo sa pag-aaral na idinaraan sa pagsubok upang matiyak kung totoo o hindi. Kabilang sa ganitong disenyo ang experimental, quasi-experimental na pag-aaral, pre-test at post-test. Metodo. Ito ang tiyak na paggamit sa pag-aaral na nakaayon sa disenyo. Ilan sa metodong karaniwang ginagamit sa pag-aaral ay ang mga sumusunod. Ang survey o survey. Ito ang pagpapasagot ng talatanungang nabibilang ng tumpak ang resulta. Pakikipanayam naman o interview, ang pagtatanong sa taong maalam sa paksa na ginagawang pag-aaral. Archival. Ito ang pagkahahalungkat ng mga dokumentong maaaring suriin gaya ng mga record, opisyal na dokumento, balita sa dyaryo at iba pa. Ika-4 na kabanata, paglalahad ng mga datos at interpretasyon. Naglalaman ito ng mga datos na nakalap sa ginagawang pananaliksik